Radio 96.7. DZDG 96.7 Destiny Radio. Happy Wednesday, people. Happy Wednesday, araw ng Wednesday. Ang hirap talaga Tagalogin eh. Wait lang, Lunes, Martes, Miyerkules. Ayan. Miyerkules. Araw ng Miyerkules, July 31, 2024. The last day of July. Agosto na sana, no? Bukas. Enjoy nyo ba ang July? Ako, sobra ko na-enjoy ang July. Ang dami nangyari ng July. Unang-una, birthday natin yan. Tapos, may mga paparating na gigs. Ay, mamaya, may gig pala tayo dyan sa G-Food District. Dyan sa Lucena City, G-Food District. It's a free event. Actually, it's an event for a cause. Tapos, yung accumulate na pera doon ay dadalhin sa sa mga dog compound. Yan, sa mga fur babies natin dyan. So kung meron kayong oras, punta kayo mamaya sa G-Food District, mag-start yung event. Marami magpe-perform ng mga local artists. Start siya ng 5 p.m. So siguro before 12 tapos na yun. So agapan nyo. Tapos magdala na rin kayo ng pandonate, di ba? Mga ganun bagay. Kasi hindi yan tamo nung nagsisibahaan, yun yung madalas nating nakikita sa diba, na kapag ka nakakulong yung mga alaga natin tapos tumaas ang tubig, ay hindi sila nagkakaroon ng chance na makatakas o kaya ay mailigtas ang kanilang mga buhay-buhay. So it's something na yun yung pagpo-focusan ng event na yun, yung mga ganung bagay-bagay sa mga fur babies natin. Kailangan din nila syempre ng supplies and other things, di ba? Hindi lang mga tao. So, yeah, attend tayo kung if you have a soft heart for babies out there. Ayan, umatan ka mamaya. At kung ikaw naman ay isa lamang na music enjoyer o kaya ay mahal na mahal mong musika, ayan, pumunta ka rin mamaya. At kung meron ka namang kahit papaano ay may bibigay, tara doon. G-Food District, I think nasa 7 local artists na magpe-perform, including yung banda ko. So, takits tayo dyan. Welcome po sa ating programa The Mix, kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan at mix ang ating tawanan at emosyon. Kayang mga trip natin ngayong araw, no? Wala pa niyang abangan. Pero sa ngayon, makikinig muna tayo ng mga halo-halong musika. Only here once again at DZDG 96.7 Destiny Radio. Ako po si Giro, your one and only rapper DJ in the town. I'll be back. Stay there. DZDG 96.7 Destiny Radio. It's now 2:44 p.m. Philippine Standard Time. 44 minutes na po makalipas ang 2:00 ng hapon. 16 minutes to go before 3 p.m. Maligayang pagbabalik sa ating programang The Mix, kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan, and this time, mix na po ang ating mga emosyon. Ako pa rin ang inyong kasama sa inyong mga radyo. Ako po si Giro, that's capital G-I-R-O, your one and only rapper DJ in the town. At ngayong araw ay magbabasa tayo ng tula galing sa Facebook page na Lavender Pen. And ito ay akda ni Zyra Rhea. Yan. Parang mas paborito ko na to si Zyra Rhea kaysa kay Ron Canimo. I don't know. But yeah, I think they're magkapantay sila. Ganun. Sige, sabihin na lang natin. Umangat ng konti ito si Zyra Rhea. At tara, umpisahan na natin. Ang title ng tulang ito ay Paano Kaya? Sabi ni Zyra Rhea, paano kaya kung hindi tayo sumuko? Paano kung hindi ka nakinig sa dikta ng iba at hinayaang buksan ng puso sa mga paliwanag ko? Paano kung binigyan mo ako ng pagkakataong maipakita sa iyo na walang iba at lahat yon gawa nila? Paano kung hindi ka bumitaw bigla at naging totoo ka sa mga pangako mong hahawakan mo ang aking mga kamay, lalo na kapag tayo'y sinusubukan? Paano kung hindi na lang kita nakilala, minahal at inuruga ng buong puso?
Wala sana ako dito ngayon sa sulok, nagmumukmok. Nagtatanong habang unti-unti akong winawasak ng mga sagot na naghuhumiyaw sa aking harapan. Paano kung may isang pagkakataon para sa atin? Tatanggapin mo pa rin ba? O hihilingin na sana di mo na rin ako nakilala? Paano ko ba sasabihin to? Bawi na lang tayo sa susunod na buhay? O baka naman pwedeng ikaw naman muna ang bumawi? Ilaban mo na rin ako at mahalin ng buo. Paano kaya isang akda ni Zyra Rhea? What ifs, ano? Ito na naman tayo sa mga what ifs. Paano kaya? Paano kaya akong ganito? Paano kaya akong ganyan? Though this is another side of the story. Yung mga what ifs kasi natin, madalas lumalabas siya kapag hindi natin ginawa eh. Diba? But in this case, yung first person sa poetry, ginawa niya. It just happened na ang what if niya, ang hinahanap niya is, what if inilaban mo rin pala ako? What if hindi ka pala nakinig sa mga pandidikta ng ibang tao sa'yo? What if natuloy tayo? What if lumaban ka? Diba? Kagaya ko. What if lumaban ka kagaya ko? So, yung what ifs na to, it's not about him. Or it's not about the first person. It's not about her or him. It's about the other one. Yung pinagbuhusan niya. Diba? But it's kind of sad kasi eto na naman tayo eh. May mga what if na naman tayo eh. Ibig sabihin may pinanghahawakan na naman tayo na bagay na what if nangyari yun? Diba? Yung mga bagay na hindi nangyari na iniisip-isip natin kung ano kayang mangyayari kung natuloy siya, kung ginawa niya to, kung inilaban niya din. Diba? Things that once again is out of our control. But still, it's running in our minds. Diba? Ito yun eh. If you really did what you have to do in a relationship and still hindi pa rin talaga siya nag-work, then para sa akin, I think you should just really let it go. Para nabubura na yung mga what ifs na to. Para mas nabibigyan mo na ng panahon yung mga bagay na kontrolado mo pa ngayon. Diba? Let's stop dwelling or let's not dwell too much on the things we cannot control. Kasi hindi naman talaga natin hawak yung mga bagay ni wala tayong magagawa. So once again, imbis na isip-isipin natin sila palagi, yung mga what ifs na yan, just let it go. If it's not for you, then it's not for you. Pero maniwala ka may nakalaan para sa'yo at darating yun. You just have to be patient and be true to what you really love. Diba? Keep doing the things that you really love. Now in this case, yun na nga eh, kasi ang nangyari, inilaban niya eh. So kung ang what if niya is, what if inilaban mo rin pala? Di sana mas masaya tayo. Di sana hindi tayo parehas nalulungkot. If ever you're a person who's been into such situation, it's time for you to stop blaming yourself. It's not about you na. You did your part. Binuhos mo ng lahat, pero still, hindi pa rin talaga niya gustong ilaban yung mga bagay-bagay din. Okay. It's time for you to stop. Let go and stop blaming yourself for what happened. Ay, oras po natin sa buong Pilipinas, 2:50 p.m., 10 minuto na lamang, 3:00 na ng hapon. Sa aking pagbabalik, mas magdidigin tayo sa tulang ating binasa. Ako po si Giro, kami ang DZDG 96.7 Destiny Radio, magbabalik kami. Diyan lang po kayo. G96.7 Destiny Radio. 3:18 p.m. Philippine Standard Time. 18 minutes na po makalipas ang 3:00 ng hapon. Maligayang pagbabalik sa ating programa The Mix. Ako pa rin po ang inyong kasama sa inyong mga radyo.
My name is Giro, that's capital G-I-R-O. Pwede nyo i-follow sa aking mga social media accounts. Sa pangalang Giro Norvi. Yan. Type nyo lang @ tapos Giro, G-I-R-O, Norvi, N-O-R-V-I-E. Huwag nyo na rin kalimutang i-follow ang Facebook pages, Facebook page, Instagram at YouTube ng Destiny Radio sa pangalang DZDG. Ano nga ba yun? Destiny Radio pala. DZDG Destiny Radio, yan ang pangalan. At yun na nga, just like promised, kanina nagbasa tayo ng tula at ngayon ibabalikan natin ito. Paano kaya kung hindi tayo sumuko? Yan ang sabi ni Zaira Rhea. Sabi niya, paano kung hindi ka nakinig sa dikta ng iba? Diba? At hinayaang buksan ang puso sa mga paliwanag ko. Ito, this always happens in a relationship eh. In the modern relationships. O kahit nung una pa, nangyari na naman siya. Kapag pagka may mga kaibigan kayo, at yung mga close friends nyo, alam nyo yung napapaglabasan nyo talaga ng mga hinaing nyo. And then, nothing's wrong with that. But the thing is, kapag minsan kayo sa relasyon, nagkakaroon kayo ng alitan, hindi pagkakaintindihan, o kaya naman may hindi magandang nagawa ang iyong partner sa'yo. Obviously, siya yung may mali. Yung partner mo yung may mali. Ikaw, galit na galit ka sa partner mo. Ang mangyayari, kadalasan, kinikwento natin yung mga pangyayari dun sa ating mga kaibigan. Diba? To the point na, yun nga, dahil galit na galit ka, lahat ng masasamang bagay ay nabanggit mo na dun sa kaibigan mo. Diba? Ngayon, masama na rin ang tingin ng kaibigan mo dun sa partner mo. Diba? Kasi syempre, galit na galit ka eh. Sinabi mo, ganito ang ginawa niya, ginanto ako niya, mga ganyang bagay-bagay. So, syempre, ang simpatsya nung kaibigan mo nasa iyo. Kasi magkaibigan kayo. Diba? At the first place. So, masama na ngayon yung image ng partner mo dun sa kaibigan mo. But at the end of the day, after, say for example, after a week, diba, or 2 weeks, kumalma ka na, hindi ka nagalit sa partner mo, namimiss mo na siya, at nagkabalikan na kayo, naging okay na ulit kayo, diba? Okay na ulit kayo. Akala mo maayos na yung lahat, akala mo balik na siya sa normal. But the thing is, yung image na naiwan mo dun sa kaibigan mo towards your partner will definitely stay. Alam niyo yun, hindi na maganda yung pagtingin nila. So, isa din yun sa magiging dahilan kung bakit magkakalamat na yung relasyon nyo. Because that's your close friend, di ba? And that's your partner. At yung close friend mo, iba na yung tingin dun sa partner mo. So, every time na magkasama kayo, ang thinking ng kaibigan mo is, nasa maling tao ka. Diba? Kahit alam mo naman sa sarili mo na hindi at mahal mo naman talaga yung partner mo. It just happened that you came to a point where you're really mad at that person, at your partner. So nakapagbitaw ka ng mga ganong klase ng salita. Diba? Mahal mo naman talaga, gusto mo naman talaga, alam mo naman sa sarili mo na mabuting tao tong partner mo eh. It just happened na yun na nga, nung galit ka, naibuhos mo lahat. Diba? Hindi nadala ka ng emosyon mo at naikwento mo lahat sa kaibigan mo, lahat ng masamang pangyayari na ginawa sa'yo, na nangyari sa'yo. Diba? That's why sometimes it's very critical na to think about the things na kinikwento natin sa mga kaibigan natin, especially when it comes to relationships, when it comes to your own relationships. Kasi kung problema yan, kung problema nyo yung magkarelasyon, dapat sa inyo lang umiikot yan eh. Diba? Hindi na dapat nakakarating pa sa mga kaibigan mo unless maghihiwalay na talaga kayo. I mean, if that's the only way for you to relieve, 'di ba? Para makaramdam ka naman ng relief, 'di ba? Pwede mo na siyang ikwento, but the thing is, if simpleng mga away lang naman siya, or simpleng mga hindi pagkakaintindihan, hindi pa naman siya aabot sa hiwalayan talaga. I believe it's best to keep it to yourself muna. 'Di ba? Keep it to yourself kasi you're protecting your partner dapat. Diba? Kayo dapat yung nagpoprotektahan. Hindi nyo binabatuhan ng masasamang bagay yung mga kaibigan nyo towards your partner. Kasi nga, labas naman yung mga kaibigan nyo sa relasyon nyo eh. Kayo naman dalawa yan eh. Diba? Hindi, lalo pa yan. Siyempre, didiktahan kayo ng mga kaibigan nyo. Dapat hindi ka na dyan sumasama. Hiwalayan mo na yan, ganyan-ganyan. Diba? Eh, kaibigan mo yun eh. Siyempre, tatanggap ka na nga doon.
Tatanggap ka ng mga payo doon. At then at the first place, ikaw naman yung nag-open up nung nangyaring problema. So, what would you expect from your friends? Nasa iyo talaga yung simpatya niyan. So, itong partner mo, puro negative yan. Puro negative ang matatamo niyan during your conversation with your friend. Diba? So, ang daming pwedeng sabihin. First lines pa lang ni Zaira Rhea, ang dami nang umiikot na pwedeng pag-usapan. And it's actually happening. Diba? Sabi, paano kung hindi ka nakinig sa dikta ng iba at hinayaan buksan ng puso sa mga paliwanag ko? Ba? Paano kung binigyan mo ako ng pagkataong maipakita sa iyo na walang iba at lahat yun ay gawa-gawa lamang nila? Paano kung hindi ka bumitaw bigla at naging totoo ka sa mga pangako mong hahawakan mo ang aking kamay lalo na kapag tayo'y sinusubukan? Exactly. Once again, if it's a relationship, dapat kayo yan. Hanggat maaari, hindi nyo dapat muna ine-extend sa mga kakilala nyo. Or online, lalo na online, guys. Lalo na sa social media. Puputaktihin lang kayo. Putakte, di ba? Puputaktihin lang kayo ng mga komento, ng mga samot-saring pag-iisip. Di ba? Nasamantalang labas naman sila sa relasyon nyo. Dapat kayo lang sa inyo lang umiikot yung problema nyo at yung mga kasiyahan nyo sometimes. Diba? Kasi kayo lang din naman makakaresolba niyan. Sabi niya pa, paano kung hindi na lang kita nakilala? That's hard. That's hard. Imagine makareceive ka ng ganitong sa salita. Sana hindi na lang kita nakilala. Sobrang sakit nan, diba? Sabi niya, sana hindi na lang kita nakilala, minahal at inaruga ng buong puso. Wala sana ako dito sa sulok, nagmumukmuk, nagtatanong habang unti-unti akong winawasak ng sugat na naghuhumiyaw sa aking harapan. Paano kung may isang pagkakataon para sa atin? Tatanggapin mo pa rin ba? O hihilingin rin na sana di mo rin ako nakilala? Paano ko ba sasabihin to? Bawi na lang tayo sa susunod na buhay? O baka pwede namang ikaw naman ang bumawi? Ilaban mo na rin at mahalin ang buo. Diba? Malaking epekto talaga yun sa environment natin. Pwedeng makontrol tayo ng mga yan, ng mga opinion nila, ng mga iisipin nila. So once again, if alam nyo naman sa sarili nyo na hindi magagrasp or 100% magagrasp ng mga tao nasa paligid nyo yung sitwasyon nyo, I don't think you should be extending those things to them. Lalo na kung sa isang relasyon yan. Problema ng isang relasyon. Kasi nga, hindi naman nila fully maiintindihan eh. Kayo at kayo lang dalawa yan eh. Maaaring pwede ka namang mag-rant for sure sa mga kaibigan mo, sa mga trusted friends mo. Pero huwag niyong pagmukaing sobrang sama nung inyong mga partner, lalo na kung hindi naman talaga. Diba? Kasi kung feeling nyo sobrang sama na talaga ng partner nyo, di makipaghiwalay na nga lang naman kayo. Diba? Kaysa mas pumangit pa ng pumangit yung image ng partner nyo, tapos sa huli magbabalikan din naman pala kayo. Hindi nyo na mabubura sa isipan nyo ng mga kaibigan nyo eh. Lalo kung sobrang concerned sa'yo ng mga yan, it will stay in their mind thinking na every time na magkasama kayo, nasa maling tao yung kaibigan nila. Diba? Protect each other. That's what you should be doing. 3:28 p.m. na po, oras natin sa buong Pilipinas. Ako si Jiro, kami yung DZDG 96.7. We'll be back. Diyan lang kayo. And mix stories. The Mix with DJ Jiro, only here on Destiny Radio 96.7. DZDG 96.7, we talk. Destiny Radio. We talk Destiny Radio. Welcome back sa ating programa The Mix. Kung saan mix ang ating tugtugan, mix ang ating kwentuhan at mix ang ating tawanan at mga emosyon, people.
You still got me on your radio. My name is Giro. That's capital G-I-R-O. At live pa rin kami sa Facebook. So kung meron kang mga gustong sabihin, baka meron kang gustong ipabati dyan, yan. O kaya meron kang kwento. O kaya naman ay feeling mo, kailangan mo nang batiin ng iyong misis. Ayan. Na nakikinig ngayon sa radyo. Mag-comment ka sa aming Facebook Live kasi naka-live kami ngayon. Facebook page is DZDG Destiny Radio. Pwede ka rin mag-text sa aming text line 0929-2168-100. Ay, nabalitaan nyo na ba yung yeah, circulating around the internet right now. Ayan, din sa bandang Lucena. Yan ang ating punong bayan. Woo! Iuwi mo ang corona. Ay, ang bag. Bring home the bag, Mayor. Ayan, si Mayor Mark, nililigawan pala ito si Catherine Bernardo. Naku po, Mayor, eto na. Catherine Bernardo sa iyo ang buong Lucena pag nagkataon. Ay, si Mayor, kamukha ko yan eh. Kung hindi nyo na tatanong. Si Mayor Mark, kamukha namin yun ni Kuya Bert. Ano Kuya Bert? Si Mayor Mark, kamukha natin. Tama. Tapos nililigawan ngayon ay si Catherine Bernardo. Nabalita mo ba? Pag nagkataon, kay Catherine ng buong Lucena. Ay kaso nga lang huwag tayong lalabas ng kung sakali man na madala ni Mayor sa Lucena si Catherine Bernardo. Huwag tayong lalabas, Kuya Bert, at baka malito si Catherine kung sino ba talaga si Mayor sa atin tatlo, Ay, biruin mo nga naman. Kaya ni Mayor yun, supportan natin. Kaso may mga komento din. Kasi nga may pagka-celebrity naman talaga kasi itong si Mayor pagdating sa kagwapuhan. Kaya kaya ni Mayor Mark. Kaya din namin ni Kuya Bert yun. Pero pagbigay na natin, kung bagay ipaubahay na natin kay Mayor si Catherine. Oo, ganyan na yun. Okay nga pala ulit, invite ko kayo mamaya sa paparating na Taraji yung pangalan ng event this coming 5 p.m. today. Ayan, magkakaroon tayo ng gig dyan. Ayan, kasama ko yung mga bandmates ko, si Jean, si Kim, si King at si Cedric. Ayan, 5-man kami mamaya, 5-man band. Mag-rakan tayo doon, mag-rap-arakan tayo doon sa G4 District. Ayan, kasama din natin magpe-perform doon yung maraming mga local artists dito sa Quezon. Parang doon si Nico, May, ayan, yung mga banda na yun. Tutugtog sila doon. Teatro Muka, nandun din ata. So kung gusto mo ng malupit na live music at malapit ka lang naman sa Lucena City, pumunta ka na mamaya 5 p.m. sa G-Food District, yan, Lucena City. Tsaka yung event na yun walang bayad, so walang entrance fee dun sa event na yun. Pupunta ka na lang talaga, enjoy mo yung live music. And kapag meron kang pan-donate, yun kasi donation drive yung mangyayari. Event for a cause, yun, papunta yung malilikom na pera sa ating mga fur babies dyan, cats, dogs, at iba pang pets. Hindi yung pet na hindi pet peeve. Ano daw pet peeve mo? Sabi ko, ayoko ng pusa gumanon ka Ayan na, may nag-comment na sa ating Facebook Live. Hello po, Nini Jackie Ortega. Yes, Tita Jack. Sabi niya, hello, Giro. Kumusta? Pabati si Jamil. Birthday niya today. Thank you. Uy, nga pala, happy birthday sa aking pinsan. Napakapoging pinsan ko, si Jamil Heron sa Las Piñas City. Yan, taga Las Piñas City. At syempre, Tita, kumusta po kayo dyan? Ayan, binabati ko na rin kayo dyan. Tito and Tita, mga pinsan kong pogi at 2 pamangking maganda at 1 poging pamangkin. Ayan, mga pogit magaganda yung mga nandyan 4:35 p.m. oras natin sa buong Pilipinas. Ako po si Giro. Kami yung DZDG 96.7. Magbabalik kami. Diyan lang kayo. Magandang tanghali sa inyo, sabi nila sa text. Pabati naman po kami dito sa Isabang Villa. Yan, pataning, yan sila Sherwin, Erwin, Mirna, Misha, Sharla, Christine at si Roger. At Nico, ang dami nyo naman dyan. Nasa barbershop ba kayo? Barbers daw at Pinsan Efren meron pa pala. Nako, may nagre-request sila ng Luha by Aegis. Nako, wala po kami nito. But nothing to worry, we still have a lot of songs in here for you to enjoy. Ayan, tuloy-tuloy tayo sa pakikinig sa DZDG 96.7 Destiny Radio. 4:58 p.m. Philippine Standard Time. 2 minuto na lamang po, 5:00 na ng hapon.
Time for us to say bye-bye for the show. Maraming salamat sa pagsama sa akin. 4 na oras po tayong nakinig ng halo-halong tugtugan, halo-halong kwentuhan at halo-halong tawanan natin masyon. Ito po ang ating programa The Mix. See you tomorrow. Ako ang inyong nag-iisang rapper, DJ in the town. My name is Giro. That's capital G-I-R-O. People, deuces!